all the promises we have in you. For you are a God who truly loves us, whose promises are true, who will never break His promises, a covenant-keeping God. And it is for that reason that we are here gathered this morning. It is because of your promise. It is because you said that you will never break your relationship with us. Even if we, because of our own doing, because of our own sins, broke that relationship. Still, you are the God who afforded the remedy for us to be reconciled to you. And we thank you. We thank you for loving us so much. And so this morning, O Lord, here we are. Speak to each and every one of us. Prepare us, open our ears, our eyes, our heart, our mind. Speak to us. Holy Spirit, be our teacher. Be our counselor. Teach us and guide us this morning. In Jesus' name we pray. Amen. Ano po ang napansin nyo na common, na parang nabanggit kanina? Mula pa nung pag-aaral ng ating psalm reading ngayong umaga, hanggang nung tumayo si Sister Dominga, binanggit na naman nyo. At pati na rin yung mga nagbigay ng testimony. Unity. Pagkakaisa. Kung ang mag-asawa walang pagkakaisa, kumusta kaya? Kung sa loob ng pamilya walang pagkakaisa, ang mga magulang, mga anak, ano kayang mangyayari? Kung dito mismo sa ating iglesia, kung walang pagkakaisa, kung awayan ang nandito, hidwaan ang nandito, ano kayang mangyayari sa atin? Kung ang katawan mismo ng ating Panginoong Hesus Kristo wala ring pagkakaisa, ano kayang mangyayari? Dito sa mundo, makita natin na ang gusto ng tao, ang talagang pinakaasam-asam nila ay kapayapaan. Di po ba? Kaya nga ang daming mga pagtitipon ang mga leaders sa iba't ibang lugar dito sa mundo, dako ng mundo. Kasi ang gusto nilang pag-usapan ay magkaroon ng magkakaisa, magkakaroon ng kapayapaan. So makita natin na talagang ang kapayapaan, ang pagkakaisa, ang hindi pagkawatak-watak ay importante. Mula sa pamilya hanggang sa buong mundo. Kaya nga, kanina, kung nandito kayo, sabi ko, ay tapos na. Tapos na yung aking isi-share ngayong umaga. Kasi yun na yung naging topic ko eh. Behold, how pleasant and how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. Yun yung pinag-usapan. So ngayong umaga, ipagpatuloy pa rin natin kasi yun na ay importante. Ang pagkakaisa. So sabi ko naman, in-approach ko sa kabilang dako, division has no place in the church. Ang pagkabahabahagi, ang hindi pagkakaisa, walang lugar dito sa ating iglesia. Wala ring lugar, definitely, sa ating pamilya.
Nakita niyo yung nangyayari sa ating bansa. Dahil sa ang ating mga officials ay hindi nagkakaisa. Kaya talagang kailangang ipanalangin natin. Dahil sa darating na eleksyon, tayo na naman ay pipili kung sino ang nararapat na uupo bilang ating opisyalis. At sana mapili natin yung talagang may puso na gusto tayong pagkaisahin ng mga Pilipino. Sana yun ang ating mapipili at i-direct. Ang Diyos mismo ang mag-guide sa atin, mag-direct sa atin kung sino nga ba ang dapat nating piliin. Kaya pag-pray po natin para i-guide tayo ng Diyos sa ating pagpipili. So, ang ating gagamitin ng teksto, ipagpatuloy natin. Actually, ito yung last chapter ng libro ng Philippians. So, 3 verses lang ang titignan natin. Yung first 3 verses ng Philippians chapter 4. At ito ang sabi. Basahin po natin. Therefore, my beloved and longed for brethren, my joy and my crown, so stand fast in the Lord, beloved. I implore Euodia and I implore Syntyche to be of the same mind in the Lord. And I urge you also, through companion, help these women who labored with me in the gospel, with Clement also, and the rest of my fellow workers, whose names are written, are in the book of life. So meron tayong 3 na puntos na makukuha dito sa mga verses na ito. Para makita natin na ang pagkabahagi ay wala talagang lugar dito sa ating iglesia. So ang una, we have to treasure our relationship with other believers. Pangalawa, we have to take a firm stand in the Lord. And thirdly, we have to tackle conflicts promptly. So una, let us treasure our relationship with believers. Dito, makita natin yung puso ni Paul. Si Paul, alam natin, nabanggit na siya ay nasa bilangguan. Pero hindi niya nakalimutan ang mga mananampalataya, ang kanyang mga kapatid sa pananampalataya na nasa Filipos. So makita natin, di ba nung last ay, ano yung topic natin? Tayo ay mamamayan ng langit. We are citizens of heaven. And so we have to live as citizens of heaven. Yun. At pagkatapos na binanggit ni Paul yun, makita na talagang ang susunod. Paano nga tayo dapat mamuhay bilang mamamayan ng langit. So ito ay kasama dito. Na makita natin na si Paul talagang nandoon. Binibigyan na yung kahalagahan ang kanyang relasyon sa mga mananampalataya. Kapatid niya mananampalataya sa Filipos. Kaya sabi niya, therefore, my beloved and my longed for brethren, my joy and my crown. Ito yung kanyang description. My beloved, talagang ine-express niya. Kasi pag talagang mahal mo ang isang tao, at yun din ay reminder sa akin, kailangan din palang i-express mo. Kailangan sabihin mong, I love you. Di ba? Sabihin mo nga sa inyong katabi, I love you, sister, I love you, brother. Ito talagang i-express pa na natin. Minsan sabi natin, ang banggitin, alam na niya yun. Alam niya yun. Hindi. Kahit na sabihin natin alam niya, maganda palang pakinggan. Di ba? So dito, sabi niya my beloved, na talagang, I love you so much. And then sabi niya, my longed for brethren, I miss you so much.
I long to see you. I want to see you. Yun ngayong binanggit na sa Philippians 1:8 na talagang God is my witness that I greatly long for you with the affection of Jesus Christ. Yun yung sinabi niya. Na talagang miss na miss niya yung mga mananampalataya. Yun ang talagang pagbibigay kahalagahan sa kanyang relasyon sa mga ibang mananampalataya. Kaya nga nung nakita ko si John Lee, ang saya-saya ko na naman. At sabi ko sa kanya, I love you, John Lee. Diba? Namimiss natin si John Lee. Hinahanap-hanap natin. Pati sina Arnold at Joanna, nandito sila. Namiss niya. So dapat talaga yun ang pagbibigay kahalagahan sa relasyon. Na talagang kung may hindi tayo nakikita, naghahanap tayo, hinahanap natin, kumusta na si R. James? Parang ilang linggo nang wala. Mga ganun. Naghahanap tayo. Pero sabi niya, busy. Busy. Okay, busy. Kasi patapos na yung kanilang pag-aaral. Naiintindihan natin yan. Naiintindihan. Pero ibig sabihin, hinahanap namin kayo. Yan. And then, sabi niya, my joy. Isipin mo, nakabilanggo si Paul, and yet may nagbibigay pa rin sa kanya ng kaligayahan. Di ba? My joy. You are my joy. So, ibig sabihin, kahit na malayo ka, kung talagang naririnig mo yung mga kapatiran ay talagang lumalago sa kanilang pananampalataya, makikita mo yung kanilang ginagawa sa kanilang pananampalataya, nandoon yung pagkakaisa, di ba? Nagbibigay sa iyo ng saya. Nagbibigay sa iyo. And you are my crown. Katagumpayan. Noon, pag ikaw ay nanalo sa isang paligsahan, bibigyan ka ng corona na laurel leaf. Yun ang bibigay. So, corona. Dahil ibig sabihin nun, sila yung talagang, I am proud of you, I am so happy that I won your heart. Parang ganun. Sila ang kanyang corona. So talagang makita natin dito na si Paul mismo, para maiwasan ang hidwaan sa loob ng iglesia, kailangan bigyan natin ng kahalagahan ang ating relasyon. Amen. Na alam natin na ang kasama natin dito sa church ay kapatid natin sa harapan ng Diyos. Bilang mga anak ng Diyos. Ang ganda nga ng sabi doon sa sa Ecclesiastes chapter 4 verses 9 to 12, pag makita natin yung kahalagahan ng isang kaibigan, na talagang ang dalawang tao ay malayong mabuti kaysa yung nag-iisa. Sabi nga because they help each other succeed. Kailangan mo ang inyong kasama upang magawa mo yung nararapat at ikaw ay magtagumpay. Kailangan mo. Sabi pa doon, if one falls, the other can reach out and help. Kung natumba yung isa, kung may kasama ka palagi, anong gagawin ng kasama mo? Diba? Dapat tutulungan ka. I-reach out ka. I-offer yung kanyang kamay para ikaw ay tulungang tumayo. Ganon. Ano pa? Keep each other warm. Pag malamig, pag mag-isa kang nakatulog, nakahiga, di ba malamig? Pero pag may kasama ka, mainit-init. So ibig sabihin, we comfort each other, we strengthen each other, we encourage each other. We keep each one alive. And then another one, sabi doon, nandoon, kung merong mag-a-atake sa atin, magtulungan tayo para i-defend natin ang ating sarili. So kailangan natin ang bawat isa. At hindi natin magagawa yan kung merong division, kung merong hidwaan. And then, the more we are, sabi doon, pero the more we are, we will not be easily broken. We will not be easily defeated. Yung ginamit dito ay yung thread, yung tali. Kung isang tali, mas madaling
mapugsa. Anong mapugsa? Maputol. Pero pag dalawa, tatlo yan, medyo mas mahirap. Di lalo na pag marami. So yun yung sinasabi dito. Kaya, we have to value our friend. We have to value our brothers and sisters inside the church. Mismo ang ating Panginoong Yesukristo, siya rin ang naging ehemplo dito. I no longer call you servants. I call you friends. You are my friends. And being my friends, alam nyo kung sino ako. Alam nyo kung ano ang aking ginagawa. Kasi sabi dito a servant does not know what his master is doing. But if you are really friends, di ba, open kayo sa isa't isa. Alam nyo more or less ang bawat isa. And then sabi doon, you are my friends. Why? All things that I learned from my Father, I have made known to you. Talagang nandoon yung sharing. Binabahagi natin ang ating pinag-aaralan. Binabahagi natin ang mga katotohanan. Nagtestify tayo dito para malaman din ng ibang tao. Ganun din. Pinaalam sa atin, tinuro sa atin ng ating Panginoong Yesukristo ang lahat na dapat nating malaman. Dahil tayo, sabi niya, I call you my friends. Kaya makita natin dito na talagang mahalaga ang relasyon. Pag nakikita niyo ito, ano ang pumapasok sa inyong isipan? Ano ang unang pumapasok sa inyong isipan? Cross. Merong nasira, di ba? Merong nasira. Pag tinitignan ko itong cross, John 3:16. Bakit may John 3:16? Dahil sira, may sirang relationship. Pero makita natin na ang Diyos mismo ang gumawa ng paraan para ang relasyon na yan ay maayos. Ganon kahalaga ang relasyon sa Diyos. Meron tayong Diyos. Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu. Nagkakaisa sila. Meron silang talagang relationship. Nagmamahalan sila. Yan. At ang talagang gusto ng Diyos nung tayo ay nilikha, dahil gusto niya na magkaroon tayo ng relationship sa Kanya. Na tayo ay titira sa langit bilang mga mamamayan ng langit. Yun naman ang gusto ng ating Panginoon. Kaya nga, siya pa rin ang gumawa ng paraan para itong relationship na ito ay maiayos. Ganon kahalaga sa Diyos ang relationship. So kung ganon kahalaga sa Diyos ang relationship, tayo kaya, bigyan din ba natin ang kahalagahan ang ating relasyon sa bawat isa? Naiwasan natin ang pagkabahabahagi, ang hindi pagkakaunawaan sa loob ng iglesia. So yun, pagbigyan natin ng relationship kagaya ng Diyos, maiayos ang ating ang ating relationship. Pagbigyan talaga natin ng kahalagahan yan. Gagawin natin yung dapat natin gawin para maiayos ang ating relationship. At yun ang ginawa ng Diyos. Kung yun ang kanyang ginawa, yun din ang dapat natin gawin bilang mga anak ng Diyos. Pangalawa, paano natin maiwasan ang hidwaan, ang hindi pagkakaisa sa loob ng iglesia? We have to take a firm stand in the Lord. Yun yung second part ng verse 1. So stand fast in the Lord, beloved. So again, in-emphasize yung beloved, stand fast in the Lord. Stand fast in the Lord. Kumusta po ang ating relasyon sa Diyos?
Kumusta ang ating pananampalataya? Kumusta yung mga sinabi natin noon na gagawin natin para sa Diyos? Kumusta na po tayo bilang anak ng Diyos? Kasi kung nanlulupay-pay tayo, siyempre, may narinig lang tayong konti. Ting! Masakit. Away. Conflict. Pero kung talagang nakatayo tayo ng gusto sa ating pananampalataya sa Diyos, mas malakas tayo. Kung meron mang mga pangyayari na maaaring magkukos sana ng ating away o differences. Kaya pagbigyan natin ang kahalagahan yan, if we really stand fast, stand firm in our faith, naniniwala ako na maiwasan natin ang pagkakaisa. Dahil gagawa at gagawa ang kaaway para sirain yan, para tayo ay manlambot sa ating pananampalataya. Kaya nga, we have to be sober, we have to be vigilant, sabi dito, we have to resist the devil because he's like a roaring lion seeking someone to devour. So we have to stand fast in our faith, and as believers, we have to remember na lahat ng mga challenges, hindi lang ikaw yan. So isipin mo, hindi lang sa akin pala ito nangyayari rin sa iba. Pero bakit yun? 70 years old, 80 years old, nandoon pa rin tumatayo at pinagpapatuloy na nagsisilbi sa Diyos. Bakit na nakaya yun? Dahil alam niya na kung ano man yung mga naranasan ko, naranasan din ng iba. At yan ay pinapayagan ng Diyos. Pero kailangan mananatili ako. Kailangan tumayo ako sa aking pananampalataya sa Diyos. Realidad po na may kaaway. Huwag kayong mabigla. Di ba? Realidad yan. At gustong sirain ang ating relationship. Pero pag tinayuan natin ang ating pananampalataya, may iwasan natin. So we really have to take a firm stand in the Lord. Pareho rin yung sinasabi dito, pero may additional doon sa last. All that you have to do, all that you do should be done with love. Pag binibigyan pala natin ng kahalagahan ang pag-ibig, na sa lahat ng ating gagawin, ano man yung ating sasabihin, gagawin for the glory of God because we love. Pag yun pala ang ating gagawin, maiwasan natin ang mga away sa loob ng iglesia. Ganon din ang sinabi sa 1 Corinthians na hindi sayang naman yung aking ginagawa. My beloved, sabi na naman, makita natin, my beloved, palagi talagang relasyon pa rin ang binibigyan ng kahalagahan nito. Be steadfast, be movable. We have to do what we need to do. Yung assignment po natin ng Diyos. Kasi ang ating pagpapagal, ang ating ginagawa ay hindi nasasayang sa harapan ng Diyos. Take a firm stand in the Lord. And then lastly, sabi dito, we have to tackle conflicts promptly. Huwag po nating hayaan na ng matagal. Saka na lang, pag okay na ako. Saka na lang. Dito pala makita natin na si Paul sabi niya, no. Kailangan ayusin nyo yan kaagad. Ayusin nyo yan kaagad. Kaya nga, dito sa verses 2 and 3, I implore Euodia, I implore Syntyche to be of the same mind in the Lord, and I urge you also, through companion, help these women. Why? They labored with me in the gospel, together with Clement and the rest of my fellow workers, whose names are in the book of life. Kita natin, may binanggit na mga tao, dumating kay Paul,
na may hidwaan, may hindi pagkakaunawaan itong dalawa. Binanggit. Pero una, tinignan niya yung positive side na sila ay kasama niya. Yung naging relasyon niya sa kanila. Di ba? Yung relasyon muna ang kanyang inuna. Binanggit niya ang pangalan ni Euodia, si Syntyche, si Clement, yung mga iba pang mga kasama niya na talagang nagtulong-tulong para may pamahagi ang mabuting balita. At sila ay ligtas. Dahil ang kanilang mga pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. So sila ay mananampalataya. Pero makita natin na kahit sila na ay mga active na mga workers at nagtutulungan, talaga ang kaaway. Talagang gagawa ng kahit anong issue para kahit mga workers na, mga mananampalataya, mga ligtas na ay mag-away-away. Kaya nga, sabi natin, importante ang relationship. Secondly, kailangan tayuan natin ng gusto yung ating pananampalataya. At pangatlo, ayusin natin kaagad. Huwag nating patagalin. I implore you, I urge you, I appeal to you. Nakikiusap ako sa inyo, Euodia at Syntyche. Be of the same mind in the Lord. Magkaisa na kayo. Ayusin na ninyo ang inyong hidwaan. Ayusin nyo. Agree with each other. Love each other. At ang tinutukoy nga sa Philippians 2, nakita na natin ito nung ang naging topic natin ay pursue unity. Be united in your goals. Magkaisa tayo sa ating dapat na gawin sa loob ng iglesia. And we have to follow the truth. So, inuna yung dalawa. Si Paul ay talagang concern siya. Dahil bakit binanggit pa niya yung pangalan? Siguro talagang yung dalawang ito, dahil sila ay mga workers, sila na ay maaaring mga leaders na mga mas nauna na sa loob ng iglesia. Pero dahil sa kanilang hidwaan, affected yung buong iglesia. So nakita ni Paul yung urgency. Kaya sinabihan, kayong dalawa, mag-usap na kayo. Magkaisa na kayo. Gawin nyo yung nararapat. Tama na yung away niya. Yun ang sinasabi ni Paul. And then, may sinabi dito, I urge you, true companion. Yung tinignan ko nga yung Greek term ay syzygus, loyal friend. Iba-iba yung commentaries, maaaring ito nga ay pangalan ng tao o ito ay description ng isang talagang tapat na kaibigan. A loyal friend, a true companion, one who truly is working with Paul para sa mabuting balita. At sabi niya, tulungan mo nga itong dalawang itong mga kapatid natin, sina Euodia at Syntyche, para maayos na sila. So dito rin, pag-apply natin, kung meron man, hayaan natin na mag-usap sila. Pero pag nakita natin walang nangyayari, di ba? Kailangan meron din tayong gagawin pala. Meron din pala tayong gagawin. I-encourage natin sila. Kausapin natin sila. Parang gano'n. We have to have this. Pero meron ba kayong napansin dito sa mga verses na ito? I implore Euodia, I implore Syntyche to be of the same mind in the Lord. I urge you also, true companion, help them. Because they labor with me in the gospel. And so with Clement, and so with the rest of the fellow workers. Their names are in the book of life. Meron kayong napansin dito? Hindi nakalagay dito, ano kaya yung rason kung bakit meron silang hidwaan? Hindi nakalagay, di ba? Sino kaya ang may kasalanan? Sino kaya ang nag-umpisa? Pansin niyo? So, hindi pala importante na kailangan, ikaw kasi, Euodia, ikaw nag-umpisa eh. Hindi ganun yung nakita ni Paul.
Kasi ang mas binigyan na ng kahalagahan, gaano man katindi yung kanilang hidwaan, sino man ang may kasalanan, anuman ang rason kung bakit meron silang hidwaan, hindi yun ang importante. Ang importante ay maayos yung kanilang relasyon. So tayo rin, maaaring nasaktan tayo. Pero relasyon dapat ang unahin natin. Hindi yung nasaktan ako. Ano man pala ang dahilan, sino man ang may kagagawan. What is important is our relationship being restored. At yon ang gusto, ang sinasabi ni Paul dito. As God's chosen people, pagbasahin po natin dito, dito na naman, ang relasyon natin sa Diyos. Tayo ay pinili ng Diyos. God's chosen people. We are the elect of God. Relasyon na naman sa Diyos. Restored na naman ang ating relasyon. So kung restored ang ating relasyon sa Diyos, sabi rin niya, bear with one another. Kailangan intindihin naman natin ang bawat isa. Intindihin natin ang bawat isa. We have to forgive one another. Bakit? Christ forgave us. Kaya nga, na-restore ang ating relationship sa Kanya. We also have to restore our relationship with our brothers and sisters by forgiving each other. And above all, ito yung importante, talagang sa lahat ay pag-ibig. Put on love which binds us together in perfect unity. Pag-ibig. Mahalin natin ang bawat isa. And then sa Romans 12, ito na naman yung makikita natin. Hindi ko nilagay lahat. Bless. Di ba? So bless those who persecute you. Repay no one evil for evil. Live in peace as much as possible. If possible, live in peace with all men. Do not avenge yourselves. Why? Ang sabi ng Diyos, siya ang bahala. Vengeance is mine. I will repay. So, hayaan po natin na ang Diyos. Siya na. Alam niya ang nararapat. He is a just God. So sa atin dito, bigyan natin ng kahalagahan ang ating relasyon. Paano natin yan gagawin? Tayuan natin yung ating pananampalataya. Huwag na nating hayaan na tumagal yung ating hidwaan. Sabi nga dito sa Proverbs 8, actually 8 to 10 yata yung kinuha ko, pero hindi ko na kinat ko na. Don't be in a hurry to go to court. Huwag kayong magmadali na pumunta sa korte. May mga ganyan. Sila sa loob ng simbahan, sila sa loob ng pamilya. Sa loob ng pamilya, ha? Nagpa-file siya na ng kaso sa korte. Kasi baka sabi dito ang warning, paano kung mapapatunayan na mali pala yung inyong pinapanindigan, yung inyong ebidensya ay hindi pala sapat, di ba ikaw ang mapapanin? Parang yan ang sinasabi dito. So mas maganda, sabi doon, na pag-usapan nyo. Pero kung may pinag-usapan kayo, huwag namang isabihin na sa iba. Kaya nga, meron tayong parang guidance kung paano natin talagang i-address ang ating mga conflicts. Para mapadali yung pag-aayos ng ating hindi pagkakaintindihan, merong ibinigay ang ating Panginoong Hesus Kristo na ating gagawin. If your brother sins against you, ano daw ang gagawin mo kung merong ginawa ang kapatid mo na kasalanan sa inyo? So, ang pinagsasabihan actually dito, yung ginawan ng masama. Okay? Go and tell him his fault in private.
Mag-usap kayong dalawa. At yun ang sinabi rin ni Paul, Euodia, Syntyche, mag-usap na kayo. Nakikiusap ako, mag-usap na kayo at ayusin na ninyo yung inyong hindi pagkakaintindihan. So, talk in private. Kayo muna. Pero ang intention ay para ma-solve yung problema. Hindi yung ang intention mo ay para ipamukha ang kanyang ginawa. Hindi ang intention mo ay i-prove mo na ikaw ay tama. Dapat maging malinis ang inyong intention na ang inyong intention ay para maayos yung inyong hindi pagkakaintindihan. Dapat yon ang intention mo. That is why it is to be done in private. Sabi nga doon sa pagpapunta ka na sa harapan para ibigay mo yung inyong offering at naalala mo, ay meron akong hindi pagkakaintindihan sa aking kapatid, ay kailangan puntahan mo muna. Sabi doon, ayusin mo muna yung difference. Pagkatapos, bumalik ka at tuloy mong ibigay yung inyong alay. If he will not hear, kasi maaring iba rin yung kanyang pananaw, then magdala ka ng isa o dalawa. Galing pa rin sa ating iglesia. Kapatid pa rin natin sa pananampalataya para maging witness. Kagaya rin ni Paul, I urge you through companion, help these women. Tulungan mo sila. So ang purpose ng mga witnesses na tinawag ay para tulungan. Dapat maging neutral sila. Tulungan. At pag hindi pa rin sila, at kapag hindi pa rin nakinig, pwede mo nang sabihin sa iglesia. Sabi dito, so meron tayong mga elders naman po dito. Meron tayong mga pastors. Isang guni po natin. And if he refuses to hear the church, then treat him like a Gentile or pass. Hindi ibig sabihin nito na gurao mo. Hindi yun. Kung kailangan pupunta ka sa kote, hindi punta ka. Pero nandoon pa rin yung concern mo sa tao niya. Ganun. Hindi mo sabihin, hintil yan. Tax collector yan. Hindi. Ibig sabihin, talagang ipagpatuloy pa rin niya ipag-pray yan. Pero maaaring may mga ibang procedure, kagaya ng pupunta ka sa korte, kung kinakailangan, hindi gawin lang. Mag-seek ng advice ng iba kung ano ang gagawin. Pero nandoon pa rin yung respeto na dapat nating ibigay. Sa aming annual General Assembly sa Hagiay, meron akong napulot na sinabi ng aming speaker. Christianity is built on relationship. Christianity is built on relationship. Yung pagiging mga Kristiyano natin ay dahil sa relationship. Relationship natin una sa Diyos at relationship natin sa kapwa natin. Hindi natin talagang buong masasabi na tayo ay isang Kristiyano o mananampalataya kung wala tayong relasyon sa Diyos. Di po ba? Kahit na may relasyon tayo at good boy, good girl tayo sa ibang tao, hindi pa rin tayo Kristiyano. Meron na tayong relasyon sa Diyos, sinasabi natin na meron tayong relasyon sa Diyos, wala naman tayong relasyon sa kapwa-tao. Kristiyano pa ba yun? Hindi. That's why Christianity is built on relationship. Our relationship with God and relationship with others. At sabi pa nga doon if you stand alone, then you will be left alone. Mag-isa ka. Sige, mabuhay kang mag-isa. Makita natin kung ano mangyayari sa'yo. Maiiwan ka. Wala kang magagawa kung ikaw ay mag-isa. At salamat. Kasi sabi nga natin, na tayo ay mananampalataya
at talagang tayo ay kabilang sa katawan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Hindi katawan yan kung ang mga parte ng tinatawag nating katawan ay nag-aaway. Basta, kay Kuya Alex ako, ay hindi, kay Kuya Mike ako. Isipin mo, kung ganyan tayo dito, ano kayang mangyayari sa atin? Kagaya ng sabi natin kanina, mismo ang Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu, binigyan ng kahalagahan ang kanilang relasyon. Kahit na tayo ay makasalanan, ang Diyos mismo ang gumawa ng paraan para maiayos yung ating relasyon sa Kanya. Mahalaga ang relasyon sa Diyos. Bigyan natin ng kahalagahan. Pagpatuloy po natin na talagang kilalanin ang Diyos, basahin ang Kanyang salita, magpa-transform tayo sa Kanya upang talagang matayuan natin ang mga katotohanan ayon sa ating pananampalataya sa Kanya. At kung meron man, dahil hindi naman natin ito maiwasan, kung meron man sakali na nagkaroon tayo ng hidwaan, hindi pagkakaintindihan, ayusin po natin. Ito. Dahil walang puwang, walang lugar ang pagkabahagi sa loob ng Glory Church. Aming Panginoon, tulungan mo kami dito sa aming iglesia. Kailangan ka namin. Opo, may mga pagkakataon na hindi kami nagkakaintindihan. Meron yan at nasasaktan naman kami. Pero salamat sa inyong mga katotohanan na ang mga bagay na yan ay walang lugar sa katawan ng aming Panginoong Hesus Kristo. Walang lugar yan dito sa Great Lord of Redemption, Yeshua Christian Ministries. Tulungan mo kami para talagang makita namin ang mga katotohanan na mahalaga ang aming relasyon at yun sana ay bigyan namin ng priority. Una, relasyon namin sa iyo. At pangalawa, relasyon namin sa bawat isa. Na hindi sana namin basta sinasantabi ang aming relasyon sa iba, kundi yan ay bigyan namin ng totoong kahalagahan. At salamat aming Panginoon dahil meron kang mga katuruan ayon sa inyong salita na doon importante ang aming pananampalataya sa iyo. Importante na kailangang makilala ka namin, malaman namin ang mga totoo upang magawa namin na tumindig, panindigan ang aming pananampalataya sa iyo. At opo, nasaktan man kami, mahirap man, tulungan mo pa rin kami, aming Panginoon, para ayusin namin kung meron man may mga pagkakataon ang hindi namin pagkakaunawaan, kung meron man kami hindi pagkakaisa, kung nasaktan man kami sa loob ng iglesia. Salamat sa mga katotohanan ito at tulungan mo kami, aming Panginoon, upang ito ay aming magawa, upang ito ay aming may sabihin. Ito ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus.